Alright, ihabol natin. Libra. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta ang mga Libra na very indecisive? Let's see kung anong meron. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Collective energy ng mga Libra, please. Collective energy ng mga Libra. Kabuhayan, kaperahan, kaibigan, pag-iibig, negosyo, trabaho, recognition, mga ine-expect na good news and guidance, please. This is a Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Libra reading, please. Let's see. Kung ano meron para sa ating mga Libra, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Libra. The Devil card, you're dealing with a very toxic connection. There is a masculine in this connection na may toxicity ang masculine na to. Pero very confident siya na wala siya ginagawang mali. Very confident siya na okay lang yan. Normal yan. But I feel nagkakaroon na ng, sabihin natin, nagkakaroon ng divine intervention. Sabi ng mga angels, masculine in this connection. You should do what's right. Okay? Dapat ayusin na ang buhay, ang maturity, okay? Personal growth. But I feel the masculine right now, sobra siyang nagiging abala pagdating sa kaperahan, kabuhayan. Libra, I feel you're trying to focus on bagong sisimulan na trabaho, negosyo, pag-aaral, new skill. I don't know, it could be like marami kang pinag-aaralan, pinapanood na mga kahit YouTube man lang, mga any new skill, okay, na sobrang interesado ka, na I feel soon magagamit mo to na kabuhayan. Okay? Baka cooking, baking, learning new stuff. Okay? Sabi ng masculine sa connection na to, maayos din ang lahat. Okay? But kung paano, hindi niya alam. Basta maayos lahat. Tiwala lang daw. Okay? May stubborn energy yung masculine, but nakikita ko naman na love niya, si feminine. On the other hand, the feminine in this connection, sobra-sobra siyang may resentment, sobra-sobra na yung disappointment, at sabi niya parang hindi pa siya nakaka-move on dun sa isang betrayal, dun sa isang dishonest energy. Eto, meron na naman, may pinagtatalunan na naman kayo. Okay? So let's see, sabi ng feminine, kailan ba talaga magiging maayos ang connection na to? The way I feel, sabi ng mga Libra, mas priority ang pera, kabuhayan, ipaglalaban na makuha yung gustong recognition, promotion, okay? Let's see. Manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine. Harmony sa relationship, to balance your heart chakra, to heal your emotional wounds, the pink crystal, Madagascar, rose quartz. Okay? For grounding of your emotions, protection of your energy, spiritual protection, Madagascar black tourmaline, the black crystal, okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by enlightened guide. Okay. So, the reason for the reading is hindi ko makita ang equal give and take, kaya nag-aalboroto ang puso ng ating mga Libra. Because ang ating mga Libra, hanggat kaya mo na magbigay ng patas at magbigay ng alam mong kaya mong lahat na iambag sa relasyon na to, ibibigay mo naman. But you feel like parang natitaken advantage of ka ng person na to. Okay? So, kahit may mga ganong resentment, okay, or pagkukulang sa relasyon, pinili pa rin ng ating mga Libra na magkaroon ng reconnection, reconciliation. But, after ng pag-uusap na yan, hindi ko nakikita yung sincere ba na nagkaroon kayo ng maayos na usapan, and eventually, magli-lead into like, na pagbabago ng relationship. Parang nagkabati lang. Ganun lang, mag-usap na para lang hindi kayo nagsisigawan, para lang hindi sa hindi nagpapansinan. Something like that. Okay? So,
Pero sabi ng ating mga Libra, pinipigilan ng aking throat chakra. Sabi ng ating mga Libra, okay, wala namang sisisihin dito eh. Decision mo naman to na makipagkasundo, kausapin ang person na to, kahit ramdam mo na maaaring wala namang genuine change na dala ang person na to. Sabi ng masculine sa connection na to, gagawin naman niya ang lahat para mapaayos ang relationship. Best effort, kumbaga. Doon marami kayong iniisip na ano na yung mga next chapter ng relationship na to, magkakasundo ba, honest na ba, may magandang future ba kayo together o maghihiwalay din kayo? Okay, maraming questions. So, pinagpipray mo na sana, no, habaan pa ni God, expand ni God ang iyong wisdom, habaan ang iyong pasensya, because sobra-sobra kang natitrigger ng connection na to. It feels like marami kayong kailangang matutunan sa isa't isa, but kung ano man yung naging delays for you and your person to learn from each other, parang mas gumana yung ego and stubbornness. Okay? But yung assignment, yung dalawa kung bakit kayo nagkakita, nagkakilala, this lifetime, is for you to learn from each other and eventually ay maging blessing kayo sa isa't isa. Okay? Kaya lang, for whatever reason, ego, stubbornness, no? Yun ang naging hadlang sa personal growth ng dalawa. Though you're praying na sana magkaroon ng magandang outcome anytime soon. Right now, ang ating mga Libra, napakaraming ino-overthink, plano sa buhay, next 10 years, ipon, investment, nagkakaroon ka rin ng introspection, no? Ano yung ginawa mo nung mga past years? Naging productive ka ba? May growth ka ba? O nagsayang ka na naman ng precious years of your life? Introspection na malala. Okay? This time, especially sa side ng masculine, nagiging honest na siya kung ano yung mga dapat na personal growth na tinawid niya. Okay? Hopefully may action. Hindi kasi pwedeng inisip mo lang, pinlano mo lang, pinangarap mo lang. Dapat may commitment na gawin talaga yung personal growth. Your person, Libra, marami siyang minamanifest din right now. Pareho mo. Maraming pangarap, maraming gustong gawin. Right now, yung person mo, sobrang nahihirapan pagdating sa pera. Sabi niya, bakit ang damot ng tadhana, ang daming burdens, ang daming bayarin. Nalulungkot siya kung may batang involved, naapektuhan yung mga bata, baka tinitipid kasi kulang yung pambayad ng ganito at ganyan. Iniisip ng person mo kailan ba magbabago ang kanyang tadhana or luck kasi parang lagi na lang, no? Every year na lang. Para ba daw ang alat ng taon at ang damot ng tadhana sa kanya? Alam mo, yung mga ganito, it's either napakaraming karma ng taon na tong pinagbabayaran, kaya mabagal, no? Kumbaga, hanggat hindi natin napagbabayaran at natututunan yung lesson, nandun tayo eh. Okay? Meron rin akong nakikita sa person mo, Libra, na, alam mo yung scarcity mentality, kaya hindi rin makaahon, same old cycle. And may mga times na gusto niyang magbago, but bumabalik sa toxic habits. Kaya bumabalik din yung hindi magandang luck sa buhay ng person mo. Okay? Prayers and manifestation, sabi mo sana magkaroon na ng victory sa situation mo. Until the end of March. Okay? I feel the feminine in this connection would focus on loving mga taong nakapaligid sa kanya, loving herself, taking care of herself. I feel yung feminine sa connection dito, nagkakaroon din ng challenges about the wheel of fortune. Meron siya mga gagawing bagong trabaho, yun nga yung bagong skill, bagong pagkakaperahan, racket, okay? Magiging quiet ang ating feminine about her manifestations. Inaayos din niya ang kanyang buhay. Hindi ko alam bakit hindi nyo pa rin matanggal or ma-clear out ang toxic traits. I know hindi naman madaling magbago, but yung ganitong energy, parang ego na lang na parang hindi ka magbabago, bahala ka, magtiisan kayo. Okay? Pagtiisan nyo na nagkakilala kayo, ganun. Walang maghihiwalay. Magtiis kayong dalawa. Okay. Nakikita ko pa rin dito ang toxicity sa relationship, bad habits,
substance, alak, sugal, third party, cheating, lies, deception, money problems. Yung hinihintay nyo, especially ng feminine, na reciprocity na mahalin siya ng tama ng masculine, I don't feel na darating anytime soon. I feel kung may bisyo dito, mas maraming bisyo ang masculine sa connection na to. Very childish, very foolish energy of repeating the same old toxic cycle na parang hindi natututo. Naubos ang pera saan? Sa bisyo. Naubos ang pera lahat saan? Sa luho na walang kwenta, okay? Wala nang ang pera, nagsusugal pa with the wheel of fortune. Feminine, sino ang may problema dito sa sugal? Okay? Addiction, sugal, cheating, bawal na pag-ibig. Napakaraming addiction here. Alam mo, napakarami namang klaseng addiction eh. Substance, kung ano man, bawal na pag-ibig, whirlwind romance, paiba-iba. Paano nga ba mababago ang kapalaran mo? Paano ka rin magkikreate ng good karma for you if you're repeating the same old toxicity and mga bagay na dapat na outgrow na sa relationship na to? I pray no, yung reading natin for December bonus, better yung energy. Sana makagawa na ng better decision here. I feel mag-i-stay kayo together, nandyan pa rin. Wala akong nakikitang permanent breakup or hiwalay. But the toxic habits, toxic ugali, the pride, the ego, the bisyo, sugal, babae, substance, alak, bawal na pag-ibig, nagbabayad for pleasure, something like that. Malala. Okay? So, hindi magkakaroon ng good fortune kung ang naka-upright at namamayagpag ay yung devil energy. Okay? May lies, deception, naglolokohan sa pera, naglolokohan about the relationship. But wala namang problema kung ganito yung gusto nyong setup, di ba? Na casual lang, open relationship, swinger. Kasi parang you're not calling out each other already eh, na parang bahala ka dyan. Pero hindi naman kayo naghihiwalay. So what kind of relationship is this? Parang this is like what do you call that? Trauma bond na may wound ka from your childhood that feels familiar. Tatay mo gano'n, nanay mo ganyan, inuulit mo. Kaya normal sa'yo yung ganitong setup. Normal sa'yo na wag naman sana nananakit or verbally abusive kasi lumaki ka naman na ganun, okay lang yan. Or tatay mo pabaya, emotionally absent, hindi naalagaan nanay mo, hindi na mamahal ng tama. And may old pattern, may generational curse na inuulit dito na kailangan ng maputol, mamatay ang generational curse na yan. Otherwise, maipapamana pa yan, which the curse has to stop now. Pero mapuputol lang ang generational curse na yan kung ikaw ay aayusin mo ang sarili mo, okay? I feel both of you na na-attract kayo sa isa't isa regardless kung yung isa mas nasasaktan, regardless kung yung isa mas mapagbigay, mapagmahal, kahit yung isa lang yung nag-cheat, kahit isa lang yung maraming bisyo. If sanay ka sa healthy relationship, you cannot tolerate that kind of person and arrangement. Because you're tolerating and you're settling for that, meron kang child wounds or like the toxic bond energy na nakakapit ka pa rin kahit nasasaktan ka sa relasyon na to. Ganun din yung isang tao dito, yung person dito na napakaraming bisyo. Kaya hindi niya maiwanan yung bisyo because that feels like a quick vacation, a quick escape from problema na gusto niyang takasan na hindi naman niya gustong ayusin. Napakalalim nung reading na to and I know dun sa nakaka-relate, alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Okidoki. Hopefully, ang December bonus natin ay better i-fix, i-heal ang situation para kung may ipapamana sa mga anak sa susunod na generation, it's a generational blessing. Tapusin ang generational curse sa inyo. Okidoki. Yun ang pinakamalaking pamana na pwede nyong ibigay sa inyong mga anak or sa next generation. Alrighty? And that would be the Libra reading for the month of December. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Libra!